Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagawang mailigpit ng tagapaglingkod ng imperyo ang espiya ng Heavenly Demonic Cult sa loob ng palasyo. Matapos ay agad na nagtungo ang ating bida at ang eunuko upang maipakilala sa mga matataas sa Eastern Depot. Sabi nito sa ating bida na dahil sa ang isang expert martial artist na kagaya niya ay handang sumali sa Eastern Depot, ay sigurado siya na ang kanilang general ay sobrang matutuwa dito. Hindi naman komportable ang ating bida dahil sa sobra nitong daldal, at ngayon pa lamang siya nakakita ng kung sino na mas madaldal pa kaysa kay Heobong. Matapos ay sinabi nito na nandito na sila sa lugar na sinasabi niya nang makarating na sila sa Eastern Hall, na kung saan nanunuluyan ang mga eunuko, ay may napansin naman dito ang ating bida. Sabi nito na masyadong malawak ang lugar na ito at maaring magkasya dito ang halos 3,000 na katao. Kaya naman ay tingin niya na ito ang rason kung bakit ang Royal Palace ng Great Ming Empire ay punong-puno ng mga eunuko. Agad naman na nagtanong ang eunuko sa gwardya na kung ang kanilang general ba ay nakabalik na, sumagot naman ito dito na hindi pa ito nakakabalik magmula nang umalis ito. Kaya naman ay sinabi niya na mukhang pati na din ang right emissary ay hindi pa din nakabalik, na agad naman na sinang-ayunan ng gwardya. Sa isip naman nito na tingin niya ay ang trabaho ng mga ito ay tumagal hindi gaya ng inaasahan, at mukhang ito ay dahil sa nakabalik na ang Prinsipe Chen, kaya naman ay hindi na nito alam kung ano ang gagawin ngayon, dahil hindi nito maari na papasukin ito sa loob ng Eastern Hall nang wala ang general, kailangan niya ng kahit na ang permiso ng right emissary. Napapatanong naman si Yuun sa kung ano ang nangyayari ngayon. Matapos ay kinausap naman siya ng eunuko na dahil sa ang general ay hindi pa nakakabalik ay mas maganda kung pupuntahan muna nila ang emissary Jium sa guest hall, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Kaya naman ay sinabi nito na ang daan patungo sa guest hall ay hindi naman ganun kalayo. Nang bigla naman na natigilan si Yuun at napalingon sa malayo, nagtaka naman dito ang eunuko at tinatanong kung may kung anong problema ba ito. Napapatanong naman ang ating bida na kung ano naman kaya itong kakaibang enerhiya ang kanyang nararamdaman at ang isang ito ay parang mula sa ibang mundo. Sa Eastern Hall Northern Manor, Eastern Faction Guest Hall naman ay may mga nakapilang mga mandirigma, at isa sa mga ito ay si Heobong at nagpapanggap sa anyo ng ibang tao, ngunit napapaisip naman siya na kung ano na ang kanyang gagawin at sa isip nito ay nagsisisi na siya dahil sa ginawa niya ang bagay na ito. Gaya ng palaging nangyayari, si Heobong ay sumunod sa kanyang Lord Xian Yuun at sumama sa ginawang paglalakbay nito. Kagaya ng Darkness Sect leader na nagawang mapasok ang palasyo, si Heobong ay naitalaga upang manmanan ang isang pinaghihinalaang espiya at huwag hahayaan na mahiwalay ito sa kanya, at mabuti na lamang at matagumpay na nagawa nito ang kanyang trabaho na direktang makausap ang espiya na nakatalaga sa kanya papasok sa palasyo. Naatat naman na nakapasok si Heobong sa loob ng Eastern Depot sa pag-aakalang maganda ang magiging takbo ng kanyang ginagawang trabaho. Siya ay nagawang mapili bago pa niya magawang makakuha ng impormasyon, sa isip naman nito na kailangan niyang makaalis dito kaagad upang magawang maibalita ito sa kanyang Demon Lord, ngunit sa nakikita niyang sitwasyon ngayon ay mukhang wala ng paraan pa para makatakas dito. Sa isip ni Heobong na ang mga tao na kasama niya na napili ay mga talentado din pagdating sa martial arts, ngunit ang mas ikinakabahala niya ay hindi nito matukoy kung anong martial arts realm ang emissary Jium na nakaupo sa kanilang harapan. May malalim naman na iniisip ang Eastern Depot left emissary na si Jium Ye. Naalala nito ang mga nangyari nang nakipagkita ito sa isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts. Sabi sa kanya nito na dahil sa ang seremonya para sa pagtatalaga sa Crown Prince ay sa gaganapin na Dano Festival, ay inutusan siya nito na baguhin ang lahat ng kanilang mga gagawin. Sumagot siya dito na ang lokasyon ng Imperial Palace Guardian ay hindi pa malinaw sa ngayon, at ang mga nauna ay nagbuwis ng buhay dahil sa minaliit nito ang mga kalaban. Dagdag pa nito na kung mamadaliin nila ang mga bagay dahil sa naganap na insidente sa Abandoned Sword Valley ay maaring hindi sila magtagumpay, nang bigla naman siyang binigyan ng isang atake ng master. Sabi nito na isa lamang siyang tagasunod nito, at ang ayaw niya ay ang sumasagot ang mga ito sa ipinag-uutos niya, kaya naman ay sinabi nito na sundin na lang niya ang kanyang inuutos dito. Naiinis naman ito dahil sa totoo pala na siya ang pinakabaliw sa 6 na mga sect leaders,
at anong lakas ng loob nito upang sugatan ang kanyang muka habang siya ay isang espiya sa loob ng Imperial Palace. Mabilis naman na natapos sa pagpapaliwanag ang alalay nito sa kanya habang abala ito sa kanyang iniisip. Sabi naman dito ni Heobong na bakit nakaupo lamang doon ang emissary at walang ginagawa. Kailangan nito na magsalita na ng mabilis at sabihin na ang lahat na nanaisin nito dahil kailangan na niyang makaalis kaagad. Nang bigla naman itong umubo, sa nangyari ay nagtataka naman si Heobong na kung bakit siya tinitignan ng mga ito ng kakaiba, nang bigla naman nagtanong ang emissary na kung sino sa kanila ang umubo. Sa isip naman ni Heobong na mukhang nakagawa siya ng pagkakamali, at dapat ay tumahimik na lang ito, at pakiramdam niya ay hindi maganda ang mga susunod na mangyayari. Dahil sa walang sumasagot ay galit na inulit ng emissary kung sino sa mga ito ang umubo. Hindi naman makapaniwala si Heobong sa nangyayari dahil sa nagalit agad ito dahil lamang sa pag-ubo at ang taong ito ay nababaliw na. Nang nagulat naman siya nang makita ang lahat na nakatingin sa kanya, nakita naman ito ng eunuko na pumili sa kanila. Sabi nito na siya ay si Muchang, ngunit ito ang kanyang unang araw kaya naman ay wala pa itong kahit na anong nalalaman sa loob. Kaya naman ay sinabi nito na sana ay patawarin niya na lang ito. Sabi naman nito kay Heobong na sinusubukan niya na mag-isip, at anong lakas ng loob nito na umubo. Dahil dito ay humingi naman siya ng tawad sa emissary. Ngunit dahil sa hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Heobong na pambabastos sa kanya ay agad naman siyang sumugod dito. Ngunit nakita naman ito ni Heobong, kaya naman ay agad din itong nakaiwas. Nang makalayo si Heobong, ay napasabi ito na ang pag-atake niyang iyon ay labis niyang ikinatakot at ang kanyang bungo ay nawasak na sana kung hindi siya naging alerto. Sabi naman dito ng emissary na hindi lamang niya ito binastos dahil sa pag-ubo nito, ngunit ngayon ay iniwasan pa niya ang kanyang parusa, kaya naman ay sinabi nito kay Heobong na ngayon ay ipaparanas niya dito kung gaano kahirap ang buhay sa loob ng Eastern Depot. Matapos ay agad siyang sinugod nito. Kaya naman ay napaisip si Heobong na kung ano na ang kanyang gagawin sa sitwasyon na ito dahil sa mas magiging komplikado ang lahat kapag iniwasan niya pang muli ito, ngunit maari naman siyang mamatay kapag hindi siya umiwas dito, kaya naman ay agad itong umiwas sa atake ng emissary at ito ay tumama sa kanyang kasamahan na nasa kanyang tabi. Agad naman na nag-utos ang eunuko na ang lahat ay magsipag-alis na dahil sa maaaring mamatay sila dahil sa tindi ng galit na mayroon ngayon ang emissary. Ngunit dahil sa ginagawang pag-iwas na ito ni Heobong ay unti-unting nauubos ang mga kasamahan nito dahil sa matinding galit na mayroon ang emissary, ngunit hindi din ang tagal ang ginagawang pag-iwas na ito ni Heobong at matagumpay din siyang natama ng atake nito sa kanyang katawan, kaya naman ay napatalsik ito ng malayo. Sabi nito na maari niyang ikamatay iyon kung sakaling hindi siya gumamit ng enhanced energy para ipang-depensa, at ngayon ay huli na para magawang makatakas sa isang ito. Kaya naman ay sabi ni Heobong na wala na siyang pagpipilian pa kung hindi ang labanan na ito, kaya naman ay agad niyang inatake ang emissary na matagumpay naman na tumama dito. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang kanyang mga kasamahan, at pati na din ang eunuko na pumili sa kanya. Dahil sa paglaban ni Heobong ay mas lalo nang nagalit ito sa kanya at inatake siyang muli nito, ngunit madali lamang na naiwasan ito ni Heobong at nakapagbigay dito ng matagumpay na pag-atake gamit ang kanyang paa. Sa nangyari ay napaatras naman ng bahagya ang emissary, kaya naman ay agad na naghanda ulit si Heobong ng isang fist technique. Dahil sa hindi na magagawa pa na maiwasan ito ng emissary ay nilakasan na lang nito ang kanyang enhanced energy upang makatulong sa pagdepensa. Matapos naman na inatake ito ni Heobong ay walang nangyari, kaya naman ay bigla itong nagtaka dahil sa gumamit ito ng enhanced energy barrier. Nakita naman itong pagkakataon ng emissary upang simulan na atakihin si Heobong, dahil dito ay nagsimula naman na dinasabayan ng pag-atake ito ni Heobong. Sa nangyayari naman ay napapatanong ang emissary kung sino ang taong ito, dahil sa hindi niya magawang mako-counter-attack ito at ang tangi lamang niyang magagawa ay ang maipalihis ang mga atake nito, at napapahanga siya sa taglay ni Heobong na malakas na sword technique. Nang nakakuha ng pagkakataon si Heobong na umatake sa kanya ng tuluyan, ay sa isip nito na kailangan lamang niya na maglagay ng chi upang mapalakas ang kanyang enhanced energy barrier upang hindi ulit ito tumama sa kanya. Ngunit bigla naman siyang hinawakan nito,
kaya naman ay masaya nitong sinabi na mukhang nais ng isang ito na pigilan siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso dahil sa hindi ito makakaatake pabalik, ngunit ang kanyang kamay ay nababalot ng kanyang chi, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa tinanggal nito ang isa niyang braso. Sa nangyari ay bigla naman itong napasigaw sa matinding sakit na nararamdaman niya, matapos ay mabilis na umatras ito. Napapatanong naman siya na kung papaanong ang isang hamak lamang na miyembro ng Embroidered Uniform Guard ay ganito kahusay pagdating sa martial arts. Matapos ay nagtanong naman ito kay Heobong kung saan banda ito napinsala. Sa nangyari ay napapaluha naman dito si Heobong dahil sa ang boses at ang itsura nito ay kilalang kilala niya, at ito ang kanyang Demon Lord Xian Yuun. Matapos ay binati naman siya nito dahil sa magaling na pagganap sa inuutos nitong trabaho sa kanya. Nagtataka naman si Heobong kung talaga bang nagawa niya ng maayos ang iniuutos nito sa kanya, kaya naman ay sinabi ni Yuun dito na nagawa niyang matagpuan ang espiya na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Di naman makapaniwala si Heobong na ang taong kanyang kinakalaban ay ang espiya na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Nagtataka naman ang emissary sa nangyayari at hindi ito naniniwala na ang isang martial artist na kagaya ng nasa kanyang harapan ay nagmula sa Embroidered Uniform Guard, at mukhang hindi ito mula sa Royal Palace, kaya naman ay sino naman itong taong nasa kanyang harapan. Nang bigla naman na natigilan ang ating bida dahil sa muli na naman itong naramdaman ang kakaibang enerhiya at ngayon ay papalapit na ito sa kanila. Kaya naman ay nagpadala ito ng sound telepathy kay Heobong at inutusan na maghanda ito sa pagtakas o hindi kaya ay ang magtago kapag binigyan na niya ito ng signal, na sinang-ayunan naman nito. Naramdaman din ng emissary ang mabilis na parating sa kanilang kinatatayuan, kaya naman ay inutusan nito ang lahat na kuhanin ng mga ito ang kanilang mga sandata at humanda sa pagdepensa. Nagtanong naman ang iba sa bigla nitong nais na gawin nila. Kaya naman ay napasigaw na lang ito na wag na silang magtanong pa bagkos ay sumunod na lamang sila sa kanyang sinasabi. Maya-maya pa ay bigla naman na nakaramdam ng takot ang mga gwardya nito dahil sa kakaibang enerhiya na kanilang nararamdaman, matapos ay isa-isa naman na nagsidatingan ang kanilang inaasahan na dumating, kaya naman ay napasabi na lang ang ating bida na hindi lamang isa o dalawa ang paparating, dahil napakarami ng mga ito. Sa nangyari ay bigla naman na kinabahan ng emissary, sabi niya na ang mga ito ay ang mga taga-silbi ng palasyo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Napansin naman nito na may mga nakakatakot at kakaibang enerhiya ang mayroon sa mga ito. Ngunit alam naman niya ang patungkol sa mga ito at sila ay hindi mga normal na mga tagalingkod. Ngunit hindi din mga martial artist ang mga ito, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman ang ipinunta ng mga ito dito. Sabi ng pinuno ng mga dumating na nanghuhuli sila ng mga daga na nagawang makapasok ng palasyo, ngunit siya lamang ang natitirang nandito, at ito ay ang Royal Palace Second-Rank Servant Treasurer, yung Wool. Dahil dito ay napatanong naman ang emissary sa court lady na kung anong tinutukoy nito, nang bigla naman siyang nagtaka. Dahil sa ang dalawang kanina lamang na kalaban niya ay bigla na lang nawala, at mukhang nagawang makatakas ng mga ito noong biglaang namatay ang mga ilaw sa paligid. Sabi naman ng court lady na matagal na niyang minamanmanan ang Eastern Faction Guest Hall dahil sa alam nito na mayroong nakatagong espiya dito. Dahil sa sinabi ng court lady ay nagalit naman ito at tinatanong na kung anong espiya ba ang tinutukoy nito, at hindi ba nito alam na ito ay ang teritoryo ng Eastern Depot. Dagdag pa nito na kahit pa isa siyang Royal Palace Treasurer ay wala itong karapatan na magtungo sa kung saan ito naisin. Sumagot naman ito na hindi siya naparito bilang isang head ng court ladies. Sa sinabing ito ng court lady ay nagtataka naman siya. Kaya naman ay sabi nito sa emissary na naparito siya bilang ang first in command ng Imperial Palace Guardians, Free Grade Supreme na matagal na niyang pinaghihirapan na mahanap. Sa nangyari ay gulat naman ito. Ang Royal Palace Hidden Force ay ang Imperial Palace Guardians. May mga usap-usapan na ang Imperial Palace Guardians Martial Arts ay nagtataglay ng level ng martial arts na kahit na ang ibang mga taga-Jianghu's martial artist ay hindi magagawang malagpasan. Si Jiung Ye na inilaan ng buong oras sa paghahanap sa mga Imperial Palace Guardians, ay nagawang maghanap sa Embroidered Uniform Guards at ganun na din sa loob ng Western Depot.
Napapatanong naman ito na mukhang madami nang nalalaman ang court lady, at kung lalabanan niya ba ito ngayon na putol na ang kanyang isang braso. Kaya naman ay sinabi nito sa court lady na kung hindi ba nito naiisip na mukhang sumusobra na siya sa pag-aakusa sa kanya ng ganito, dagdag pa nito na hindi niya magagawang mapagbintanggan siya at gaya ng nangyari sa kanyang braso na naputol, ay kahit sila ay biktima din sa sinasabi nitong akusa sa kanya. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa sinabi sa kanya ng court lady na kung ano naman sa kanya kung nagtamo ito ng pinsala, dahil para sa kanyang paningin ay isa pa din itong daga na nagawang kagatin ng isa pang katulad niya na daga. Matapos ay agad na nagutos ang court lady sa mga kasama nito na ang lahat ng naririto ay arestuhin, at kapag may tumanggi ay papaslangan ang mga ito. Mabilis naman na kumilos ang mga kasama ng court lady upang arestuhin ang mga ito. Sabi naman ng ibang gwardya na labanan nila ang mga ito, dahil kahit na mula ang mga ito sa Imperial Palace Guardians ay mga babae pa din ang mga ito. Ngunit sa nangyari ay madali lamang na tinatalo sila ng mga babae na mula sa Imperial Palace Guardians. Sabi naman ng isa na ang mga ito ay gumagamit ng palm technique kahit na hindi naglalagay ng chi sa mga kamay ng mga ito. At ang mga ito ay ibang klase, dahil sigurado siya na tanging mga kamay lamang nito ang gamit nila ngunit sa pakiramdam niya ay ang mga kamay nito ay may mga bakal na nakapalibot dito, kaya naman ay umatras ito at napasabi na ang mga sandata nila ay walang epekto sa mga ito, kaya naman nang sumugod ulit ang babae sa kanya, ay pinalibutan niya ng enhanced energy ang kanyang sandata, kaya naman nang matagumpay niyang atakihin ang babae ay agad na naputol ang braso nito. Sa nangyari ay napangiti naman siya dahil sa ang ataking gamit ang enhanced energy ay gumagana pala. Totoong matitigas at matitibay ang mga katawan ng mga ito, ngunit hindi ito kasing lakas ng kagaya ng paggamit ng Divine Indestructible Vajra Arts, ngunit dahil sa ginagawa nitong pag-iisip, ay mabilis naman siyang napaslang ng babae sa kanyang harapan, kaya naman ay bago ito malagutan ng buhay ay napatanong pa ito na kung hindi ba sila nakakaramdam ng sakit. Matapos ay para naman itong baliw na nakangiti sa kanya. Nababahala naman ang eunuko sa kanyang mga nakikitang nangyayari sa paligid, kaya naman ay nagutos ito na huwag nilang ibababa ang kanilang mga depensa, at palibutan ang kanilang mga sandata ng enhanced energy at unahing targetan ang kanilang mga lalamunan. Nang bigla naman itong napansin ang mga papasugod sa kanya, kaya naman ay mabilis na kumilos ito upang magawang targetan ang mga lalamunan ng mga ito at mapaslang, na matagumpay naman niyang nagawa, ngunit may isa naman siyang napansin na hindi niya nagawang mapatamaan sa lalamunan, sabi nito na nagawa naman niyang matanggal ang isa nitong braso ngunit parang wala man lang naging epekto ito sa kanya. Kaya naman ay agad niyang binigyan ito ng madaming mga pag-atake ngunit madali lamang na naiiwasan ito ng babae. Ngunit mabilis naman na nakapaghanda ito at nagawang atakihin ang eunuko mula sa kanyang likudan, na agad naman niyang napaslang sa pamamagitan ng pagtanggal ng ulo nito. Ngunit mabilis naman na may lumapit pa na isa sa kanyang likudan, at nagawa siyang atakihin sa kanyang katawan. Sabi nito na ang pakiramdam niya sa natamong atake na ito ay parang sinusunog ang loob ng katawan niya, kaya naman ay naghanda ulit ito, at inatake ang isa pang babae ngunit mabilis naman na nakaiwas ito. Matapos ay muling naghanda ang babae, at matagumpay na tinamaan siya ng malakas sa kanyang katawan. Matapos na masaksihan ng emissary ang nangyaring ito sa isang eunuko, ay napasabi na lang ito na ang flame chi na kanilang ginagamit ay sobrang kakaiba upang maging isang yang energy, at isa lamang itong chi ng purong apoy wala ng iba pa. Nang bigla naman na may dumating sa kanyang harapan, matapos ay mabilis na umatake ito sa kanya. Ngunit nang makalapit ito ay nahawakan naman niya ang kamay ng babae, at sinabi na mukha yatang minamaliit siya ng mga ito dahil lamang sa naputol ang isa niyang braso. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.